Mga pulis kami. Meron kaming warrant of arrest reported today about a stolen necklace. Karapatan kang manahimik dahil lahat ng sasabihin mo ay pwedeng maging laban sa'yo. Sa presinto ka nalang magpaliwanag. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Pagkatapos ni Evie na mag-impake, ay agad na silang dumiretso sa ospital. Dahil hindi naman ganong kalaki ang access at halos rare ang allergy cases ni Chacha, ay kinailangan na si Evie pang maghanap din ng mismong gamot ni Chacha. Wala naman siyang naging choice. Nakaset aside na din ang issue niya with William at nag-ask ng favor kung pwede bang magstay ito beside Chacha dahil maghahanap pa siya ng gamot. Mabuti na lamang at pumayag na agad si William. Pero something urgent happened kaya ang dapat na pagbabantay ni William kay Chacha ay hindi natuloy. Hindi agad umalis si Evie, thinking kung paano siyang aalis kung wala namang magbabantay kay Chacha. Mommy, I'm okay po. Go! I can take care of myself. Wika ni Chacha pero umiling si Evie. Alam niyang ospital yon at maraming tao, pero hindi niya kayang iwan ang anak na mag-isa. Lumapit ang doktor kay Evie upang ipaalam ang mga dapat niyang bilhin na gamot. Doc, please watch my child as I go outside. Alam ko namang secured tong facility niyo pero ayoko lang na malagay siya alanganin ng anak ko. I understand, ma'am. Secure ang facility at huwag kang mag-alala. May ipapa-rounds ako sa mga nurse para mabantayan siya. Just find a way to buy this list, okay? Para hindi na ganito kalalang allergy reaction na maranasan ng anak mo. Thank you. Wika naman ni Evie at agad na rin umalis. Sa kabilang banda naman dahil sa ingay ng ambulansya, ay nakaagaw naman ng atensyon ng mga guests ang pagsunod ni Evie kay Chacha sa ospital. Hindi nga lang nagawa ni Evie na pansinin ng mga taong nakatingin sa kanya dahil busy ang atensyon niya sa anak niyang nag-aagaw buhay dahil sa strawberry dessert. Papansin talaga! Wika naman ni Cecilia habang nakapamewang at nakatanaw sa mga tumatakbong nurses na agad namang tinanguan ng kapatid niya. Kakauwi niya palang nagpapapansin na agad siya. Anak niyo ba'y nasa stretcher? Wika ng kapatid ni Cecilia. Agad naman silang nagtinginan sa isa't isa at saka sabay na nagtanguan. Sinugod daw sa ospital ang anak ni Mr. William? Ano kayo nangyari? Kawawa naman si Evie. Hindi na nga magandang nangyari sa kanya tapos ganito pa. Baka naman kinakarma na siya, knowing her story. Napalingan sila Cecilia sa mga taong nagbubulungan. Gigil na gigil sila dahil involved na naman si William, ang tinatarget nilang maagaw kay Evie. Nanggagalaiti si Cecilia dahil hindi nila matanggap na kesa kainisan ay kaawaan si Evie ng mga tao. They hate people giving Evie sympathy. Asawa niya ba talaga si William? Naiinis na sigaw pa ng kapatid ni Cecilia. Dumating naman mula sa kung saan ang nanay nila na stepmother naman ni Evie. Have you done the drill? Agad namang lumiwanag ang mga mukha ng tatlo at saka nagngitian sa isa't isa. Of course, mother. Setting up someone is too easy. Shall we proceed? Tanong pa ni Cecilia sa kanyang ina at saka naman siya tinanguan nito. Nag-utos agad sila ng tauhan para kunin si Chacha sa ospital. Pinasandan kasi nila si Evie at doon na pag-alaman na umalis ito kasama ni William. Evie forgot to shut her unit door kaya mas madaling nagkaroon ng access sa mga shokoy niyang stepsister sa unit niya. Big deal ang mga bagay or issue when it comes to business world kaya naman marami nagbabayad at nag-iingat sa mga ginagawa nilang kilos dahil malaking impact ito towards their business. Saan kayo galing? Parang tuwang-tuwa kayo ah. I heard some noise. Ano nangyari? From nowhere dumating ang ama ni Evie. Agad namang umaling sina Cecilia at sinabing may emergency lang sa kung sino. Have you seen Evie? Agad naman tumaas ang kilay ng stepmother ni Evie habang si Cecilia naman ay acting fool na kunyari walang alam sa nangyari. Mahal, let Evie go. Kasama niyang asawa niya ngayon. Hayaan mo siyang mag-enjoy sa family niya. Ang clingy mo naman sa anak mo masyado. Wika ng stepmother ni Evie. Dahil sa ugaling pinapakita ng stepmother ni Evie sa ama niya, ay buong akala ng ama niya ay may mabuting puso ito and only wants what's best for Evie kaya nagagalit siya sa tingin komunikasyon ni Evie ang pagmamahal nito sa kanya.
If Evie knew your intention, siguro masaya tayong lahat. Ewan ko ba sa batang yan? Bakit ganun? Wika naman ng ama ni Evie sa kinakasama nito. They set up something para makulong si Evie. Hindi nila hahayaang magpapakasaya si Evie sa buhay niya. They want Evie to see suffering. Habang naghahanap si Evie ng gamot for Chacha ay bigla na lamang may lumapit sa kanyang police officer and showed her a paper. Mga police kami, meron kaming warrant of arrest reported today that you stole a necklace. May karapatan kang manahimik dahil lahat ng sasabihin mo ay pwedeng maggamitin laban sa'yo. Sa presinto ka nalang magpaliwanag. Walang naging sagot si Evie dahil sa gulat. Until nasa loob na siya ng police car and she started screaming, claiming na inosente siya at wala siyang alam sa mga sinasabi nito. Sa presinto habang nakaupo si Evie, binabasa ng police officer ang kaso niya. Sinasabing nagnakaw din siya ng kwentas nung pumunta siya sa bahay ng stepmother niya. Nilagay na agad si Evie sa loob ng kulungan. Nakita din sa gamit ni Evie ang kwentas pero hindi naman niya nang inintindi ni Evie kundi ang anak niya. Si Chacha, palabasin niyo ako dito. Kailangan ako ng anak ko. Ma'am, pwede ka manahimik. Maraming gusto magpahinga dito. Wika pa ng isang police officer habang nasa loob ng kulungan si Evie. Palibasin niyo ako dito. Habang nag-enjoy naman si Cecilia sa nangyayari ay agad niyang tinawagan ng mga tauhan niya to pick up Chacha sa ospital. Natawagan na rin ni Cecilia ang ospital at dahil iisang apelido lang ginamit ni Evie at Cecilia ay madali siya naka-access sa ospital. Again, I'm her auntie. Due to her mother's mental illness, dinala din ng pamangkin ko without our consent. Also, nasa amin ang mother ni Chacha and she's not feeling okay. We have private doctors naman. I'll be sending someone to pick up my niece. Wika ni Cecilia with her concerning voice a call. Sure, sorry ma'am for the inconvenience. Wika naman ng nurse sa kabilang linya. My God, gawin niyo na maayos yung trabaho niyo. I will let this one slide, ha? Pero sa susunod na mangyari to, I will file a lawsuit. Sigaw ni Cecilia sa kabilang linya. Walang naging kwestiyon noong nagsidatingan ng mga tauhan ni Cecilia sa ospital. Sinamahan pa ng nurse ang mga ito sa loob ng room kung nasaan si Chacha. Bitiwan niyo ako, no? Mga bad persons kayo. Isusumbong ko kayo sa daddy ko. Hindi kami bad. Ayaw mo ba makita ang mama mo? Hindi ko kayo kilala. Mga stranger kayo. Malakas na sigaw pa ni Chacha at pilit na kumakawala. Tumigil ka na. Gusto mo bang saktan kita? Sigaw ng lalaki at saka mahigpit na hinawakan ang braso ni Chacha na napangiwi naman sa sakit. Pinigilan ito ng isa niyang kasamahan. Easy there, bro. Baka kapag alaala na lang natin dala niyan, mabulilyaso pang plano. Isa pa, maraming mata dito. Mag-ingat ka. Wika na isang lalaking kasamahan. Dahil kumakawala nga si Chacha ay napagdesisyonan ng tauhan ni Cecilia na maglagay ng pampatulog sa bimpo para kumalma si Chacha. And it worked. Too late for Evie na magmakaawa sa mga officer na palabasin siya. Na wala siyang kasalanan at inosente siyang tao dahil tuluyan na nga nakuha ni Cecilia si Chacha. Please, palabasin niyo ako dito. Kailangan ako ng anak ko. Ma'am, kahit umiyak ka pa ng dugo, hindi ka makakalabas ngayon. Bakit ba kasi nagnakaw ka? Tanong ng police officer. Hindi nga po ako nagnakaw. Have you checked my name? Same surname kami. They are all after me. At wala akong pakialam dahil kailangan ako ng anak ko ngayon. Sa kabilang banda naman ay si Chacha ay nilagay na sa isang malaking room na may dalawang maskuladong tao. Hindi pa man ganun kasobrang sama ng ugali ni Cecilia dahil sa loob ng kwarto kung saan nilagay si Chacha ay may TV kung saan ibinabalita ang tungkol kay William. Nanonood siya habang ang dalawang bantay niya ay kampanteng umaalis at bumabalik din naman kaagad. Dito ka lang ha, behave ka lang bata ka o ayaw mo maging alaala, understand? Sa lakas ng boses nito ay hindi rin mapigilan ni Chacha na maluha sa takot. Tumango na lamang siya. Mabuti na lang handa si Evie sa mga possible things that might happen kaya naturuan niya si Chacha. Agad namang kinuha ni Chacha ang cellphone sa side table na inalisan na nagbabantay sa kanya at agad na kinuha para tumawag sa cellphone number na naka-flash sa magazine na nasa side table lang din naman. Dahil bata naman si Chacha, wala lang sa bantay niya na iwan niya ang mga ito. Nagulat pa nga si Chacha nung bumalik bigla ang bantay niya
at inagaw sa kanya ang cellphone. Anong ginagawa mo? Sigaw nito. Umiyak agad si Chacha at umaktong walang alam. Phone! Watch Cocomelon! Umiiyak na wika ni Chacha kaya tumawa lang ang bantay at binalik kay Chacha ang cellphone. Diyan ka lang ha, aalis kami at ilala ko tong pinto. Magagalit ako pag lumabas ka, naiintindihan mo ba? Sigaw nito kay Chacha. And soon after nito makalabas ay pinunasan niya agad ni Chacha ang mata niya at agad na tinawagan ang number sa cellphone. Chacha is a smart kid. May pinagmanahan. Kasalukuyang nasa dinner table si William with his family. Agad na tumikim ang kanyang ina nung naupo siya. Yes, Mom? Hawang-hawak na ina ni William ang spoon and fork ay agad itong huminga ng malalim. William, anak. Remember last time na nag-uusap tayo na kapag wala ka pang naging girlfriend ay papayag ka na sa date setup na gagawin namin ng dad mo? Wika ng ina ni William sa kanya. Have you forgotten that I will only accept that decision of yours kapag hindi naging successful ang business ko? But look, I did it. I know you did. But you're not getting any younger, William. And in order for me to have the peace of mind na may mag-alaga sa'yo, hindi naman namin kayang iwanan ka na wala man na nakikitang apo from you. Wika ng dad ni William sa kanya. Are we really talking about this here, Dad? You know, I am not into family thing. What I need is a booster to make this business last longer. Anak, tumatanda na kami. We don't know kung hanggang saan na lang kami. I have cancer, William. And your dad has one too. You know that cancers are incurable. And we want to see you having kids around. Wika ng ina ni William. Come on, William. You will love it, just like how I loved your mother. Wika naman ang ama ni William at hinalikan sa noo ang kanyang ina. We got your smile, sigaw ng ina ni William. That's not a smile, Mom. That was a condescending chuckle. Wika pa ni William pagdepensa sa sarili niya. Agad naman silang nagtawanan lahat. Pero I see you're doing great, William. Pero kapag hindi ka pa rin nakahanap ng girlfriend within a year, expect us to make a move. Wika pa ng ama ni William. Oh, come on, Dad. Muli na naman silang nagtawanan but interrupted by a sudden knock from their maid. Mawalang galang na po, may tumatawag po sa inyo. Wika ng maid nila sa ina ni William. Agad namang kinuha ito ng ina ni William at pinakinggan ang kabilang linya. It's a kid. Crying out loud and screaming, saying na apo siya nito. Nagtatakang pinakinggan ng matanda ang telepono at saka nagsalita. Hello? Sino to? Saglit na tatahimik ang kabilang linya bago sunod-sunod na nagsalita si Chacha. Lola, please help me. Your apo. Help me, Lola. I'm in danger. What? Sigaw ng ina ni William at pinakatitigan si William at ang asawa nito. What's wrong? Sabay na sigaw ni William at ng kanyang ama. At dito na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang gagawin ni William para maisalba ang bata laban kina Cecilia? Makalabas na kaya ng kulungan si Evie? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!